Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating teksto po sa umagang ito ay matatagpuan sa Hebreo chapter 11 from verses 1 to 12. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verses 1 and 2. At ang sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga taong nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Magandang umaga pong muli sa atin. Nawa ay patuloy tayong pagpalain at palakasin ng ating Panginoon sa ating pakikiisa sa ating morning devotion sa umagang ito. Sa ating buhay daw po sa ngayon, may mga pagkakataon na hindi natin nakikita ang resulta ng ating mga pagpapagal o paghihirap. At may mga oras na tila ba nawawalan na tayo ng pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin. Mga kapatid ko kay Kristo, matutunghayan po natin sa ating teksto sa umagang ito ang tungkol sa pananampalataya at sa kahalagahan nito. Ano nga ba ang faith? Ano nga ba ang pananampalataya? Ang sabi sa verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Meaning, ang pananampalataya ay hindi lamang ito tungkol sa prayer and fasting. Hindi rin ito tungkol sa emosyon lang o damdamin. Kundi ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang mga plano sa atin. 100% trust and obedience. Ito ay pagtanggap ng Kanyang mga salita at pagsunod sa Kanyang kalooban na kahit hindi natin lubos na maunawaan ang Kanyang mga plano, na kahit hindi natin nakikita ang mga resulta ng mga pinaghihirapan natin. Tingnan po natin ang mga halimbawa ng mga taong nagtiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok. Sila yung mga taong mayroong matitibay na pananampalataya. Una, si Abel. Dahil sa pananampalataya ni Abel, nag-alay siya ng mabuting handog. O di kaya mas mabuti po yung hinandog niya kaysa kay Cain. Ibig sabihin, hindi niya pinagpilian, hindi tira-tira, kundi pinaghandaan at pinili niya ang kanyang ino-offer. Kaya nga po, kahit patay na si Abel, yan ang sabi sa Biblia. Dahil pinatay po siya ng kanyang kapatid na si Cain dahil sa selos. Nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Si Enoch, dahil sa pananampalataya, hindi naranasan ni Enoch ang kamatayan. Gusto ko po yan. At alam ko, marami pong umaasam-asam yan. Number 3, si Abraham. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lugar o isang lupain na kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ibig sabihin, walang kasiguruhan para sa kanya. But because of his faith, sumunod siya. Gayon din, dahil sa kanyang pananampalataya nang utusan siya ng Diyos na i-offer niya ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Sumunod po siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya nga po siya tinagurian na Father of Faith. Pang-apat, si Noe. Dahil sa kanyang pananampalataya, sinunod niya nung inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang arko. Kahit pinagtatawanan siya kasi nung panahon na yun ay wala namang ulan o malayong ulan, kundi tag-init. Pero dahil sa pananampalataya niya, every details, laki, haba, taas, yung design ng arko, sinunod niya yon. Sa mga talata natin sa umagang ito ay makikita natin ang mga halimbawang ito ng mga taong ito. Mula kay Abel hanggang kay Noe. At sa mga sumunod pang mga ninuno ng ating pananampalataya. Makikita natin kung papaano nila ipinakita ang kanilang tiwala at pagsunod sa Diyos kahit sa mga panahon ng pagsubok at kawalan ng katiyakan. Kaya nga tayo ay tinatawag din ng Diyos upang patuloy na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin.
At tayo ay tinatawag na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari, na kahit hindi natin nakikita ang mga resulta ng ating pagpapagal. At bilang panghuli at challenge po sa atin sa umagang ito, matuto nawa tayo mula sa mga halimbawa ng mga taong ito na sila ay nagtiwala ng lubusan sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. At sa ating pang-araw-araw na buhay, naway patuloy nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng consistent at persistent na pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa mga plano ng Diyos. At sa panahon o mga panahon ng pagsubok at kawalan ng katiyakan, sana'y maalala natin lagi na ang Diyos ay kasama natin at Siya ang ating matibay na sandigan sa lahat ng oras. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na patuloy, Panginoon, na kumapit kami sa aming pananampalataya sa inyo. Na patuloy kaming kumapit sa kapangyarihan mo, O Diyos, na ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na hindi maabot ng aming mga kaisipan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pananampalataya ng mga ninuno namin na patuloy na nagpapaalala sa amin na kung sila ay nagtagumpay, kami rin ay magtatagumpay sa pamamagitan ng aming pananampalataya. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, patuloy na aming itinataas at ipinagkakatiwala ang lahat ng aming gawain. Pangunahan mo kami, Panginoon, at proteksyonan saan man kami papunta o anuman ang aming mga pinaplano, Panginoon. At aming ding inaalala ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na pagpalain at palawigin mo ang kanilang buhay. At magkaroon pa sila ng mas maraming mga taon, pinagpalang taon na isa-celebrate nila, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman, patuloy, Panginoon, ng hiling namin ay extend, O Lord, ang iyong makapangyarihang kamay sa kanilang mga lupang katawan upang maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan. At sa mga nagdadalamhati, Panginoon, sa mga panahon na ito, patuloy, Panginoon, na ipadama mo sa kanila ang iyong comfort, ang iyong love, ang iyong concern, Panginoon. Maraming salamat at patuloy, Panginoon, na ingatan mo kami at samahan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.